Magandang kalusugan po sa ating lahat mga kaibigan. Ako po si Dr. Rodel de los Santos, Medical Consultant ng Trends LDR Marketing. Ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay ang tungkol po sa sakit na obesity. Ano po ba ang obesity? Ang obesity po ay ang pagsombrang pagkatimbang kung kayo po ay ito po ay lumampas na doon po sa tinatawag nating ideal body weight. Bakit po ba nagiging obese ang isang tao? Dito po sa ating bansa, lalo-lalo na po pag tag-init, kadalasan po ang mga ginagawa ng mga tao, kumakain ng halo-halo, umiinom ng soft drinks, mahilig po sa pagkain ng mga leche flan, mahilig din po tayo sa mga pagkain po ng mga ice cream. Pagkaminsan po, kung bakit nagiging mataba rin isang tao ay dahil na rin po sa kakulangan ng exercise at yung mga tao po mga tinatawag nating sedentary life. Ang sedentary pong ibig sabihin po nito, wala po silang ginawa kundi umupo at magpahinga buong araw. Pagkaganyan po, pag hindi ko nagagamit ang mga sobrang calories sa ating katawan, ang nangyayari po rito ay nako-convert po ang mga calories na ito into free fatty acids. Ang mga free fatty acids po papasok po sa ating mga fat cells, lalo na po sa ating mga bilbil, sa ating pong mga tiyan, dito po sa ilalim ng ating baba, at doon po sila na-store. Pero, meron pong masamang idudulot yun, mga kaibigan. Ano po ba ang masamang idudulot pag sobra na po ang free fatty acids sa ating fat cells? Hindi po natin alam ng ating fat cells o ang ating adipose tissue ay meron pong function o meron pong role dito sa ating katawan. Isa po sila sa mga tinatawag po nating storage area ng glucose. Ang glucose po, ito po yung nagiging end product ng carbohydrates pag na-digest na po sa ating katawan. Pag hindi ho nagamit ang glucose, ang ito po ay pumapasok po sa ating fat cells at doon po sila na-store. Pero pag ito po ay hindi po nagamit ng ating katawan, ang mga glucose na ito hindi na po makakapasok sa ating fat cells dahil na oversaturated o punong-puno na po kasi ang ating adipose tissue ng free fatty acid, bumabalik po sila sa dugo at ito po ang nagiging sanghi po ng tinatawag nating sakit na diabetes. Ang pangalawa pong komplikasyon ng obesity o sobrang katabaan ay ang pagtaas ng ating cholesterol sa dugo o ang tinatawag po nating hypercholesterolemia. Pag mataas po ang ating cholesterol, alam po natin na napakarami po ng komplikasyon ng ganitong uri ng substance. Una-una na po na ginagawa po nito ay binabarahan niya po ang ating mga ugat, lalo na po ang ating mga ugat sa puso, sa ating kidneys, sa ating mga blood vessel. Pag binarahan niya po ito, nagkakaroon po ito ng mga komplikasyon. Tulad na po ng mga nabanggit ko po ng una sa aking mga pagsasalita sa inyo, pag once na ang cholesterol po ay bumara, lalo na po sa utak natin, magde-develop po ito o mag-focus po ito na tinatawag natin ng sakit na stroke. Pag sa puso naman po, magiging sanghi po ito ng heart failure o tinatawag, magkakaroon din po tayo ng heart attack. Pag sa ating mga blood vessels naman po, pwede po itong mag-develop po na tinatawag natin na hypertension. At pag sa kidneys naman, pwede po itong mag-develop na tinatawag nating kidney failure. Ang pangatlong komplikasyon po ng obesity o sobrang katabaan ay ang pagkakaroon po ng arthritis, lalong-lalo na po sa ating tuhod at sa ating sakong. Pag mabigat po ang isang tao, ang unang-una pong mga naiipit o nako-compress dito sa mga partes na nabanggit ko kanina ay ang mga tinatawag po nating mga cartilage. Pag ito po ay naipit, lumilipis po ito, mayroon pong tsansa na magkabanggaan ng mga dalawang buto. Pag nagkabanggaan po, magkakaroon po ng inflamasyon. Ito na po ang tinatawag nating development na po ng arthritis. Pag nasira po ang ating joints dahil po sa sobrang katabaan, irreversible o hindi na po naibabalik sa normal ang mga joints na ito. Kaya po bago nating maiwasan ang development po ng tinatawag natin mga komplikasyon na nabanggit ko kanina, ay iwasan na po natin ang sobrang katabaan. Unang-una, marami po tayong mga pwedeng gawing activities. Mag-exercise po tayo, iwasan po natin yung sobrang pagkain ng matataba, huwag din po tayong mahilig sa pagkain ng mga lechon, tulad po ng mga tinatawag po natin mga internal organs. Iwasan din po natin ang pag-inom ng alak dahil ang mga ito po ay nagiging sanghi po ng sobrang pagtaas ng calories sa ating katawan. Ang Trans4Corn po ay nakakabawas ng ating timbang sa pamamagitan po ng action nito dahil po sa high quality content niyang anthocyanin. Ang anthocyanin po ay nagpe-prevent ng conversion ng fats into free fatty acid at pine-prevent din po ng anthocyanin ang pagpasok ng free fatty acid sa ating adipose tissue. Ang fibers po na nandito po sa ating Trans4Corn ay nag-a-absorb po siya ng fats. Pag na-absorb na po ang mga fats na ito, inilalabas po ito sa ating dumi. Ngayon, pag once na nabawasan na po natin ang mga sobrang pagtaba sa ating katawan,
Nababawasan na rin po ang komplikasyon po ng kolesterol, nababawasan na rin po ang mga problema natin sa arthritis at makakaganda po ito ng pagtakbo ng ating dugo dahil po nababawasan po ang mga depositions ng kolesterol sa ating mga ugat. Lalong-lalo na po ang ating general well-being. Kahit na gumagamit tayo at umiinom ng Trends4 Corn, huwag din po natin kakalimutan ng regular exercise at least 15 minutes to 30 minutes a day. Magkaroon po tayo ng well-balanced diet, magkaroon din po tayo ng healthy lifestyle. Para po sa mga karagdagang impormasyon, maaari po ninyo kaming kontakin sa mga numero naka-flash sa ibaba. Muli, ako po si Dr. Rodel de los Santos, Medical Consultant ng Trends LDR Marketing, ang inyong gabay sa inyong kalusugan.